No, hindi kailangan nakagraduate ka. But yes, I still strongly believe in the educational system that it will help you succeed in the future. Gusto niyo? Pag tinatanong ako, kailangan ba nakagraduate ka para maging virtual assistant ka? Hindi. Kailangan lang dito may utak ka. And when I say may utak, kasama na doon yung grit. And when I say grit, kailangan na doon na hindi lang nakakaintindi at nakakapagsalita ka ng English. Kailangan meron ka ring comprehension. Ibig sabihin ay naiintindihan mo yung mga bagay-bagay kahit pa in English yung instructions. But I did mention that I still believe in the educational system and hindi siya locally lang. Naniniwala ako na malaki pa rin ang may itulong kung ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral para ikaw ay maging successful. So it's a combination of nakapag-aral ka, ikaw ay may dunong at ikaw ay may sipag. One of the things I think na kailangan talaga kapag ka ikaw ay magiging virtual assistant or freelancer is ikaw ay marunong umintindi ng simpleng instruction hanggang sa complex na instructions kasi maraming sinisend yung mga client na minsan hindi mo pa alam kung paano gawin. So you really have to be resourceful and figure things out on your own. Also, ang laki ng isasahod mo bilang virtual assistant or freelancer is depende sa laki ng ambag mo sa negosyo nila. So when I say laki ng ambag mo sa negosyo nila, kailangan ikaw ay problem solver. Halimbawa, bumagsak yung sales for the month of April. You have to be able to identify sa nagkulang, sa nagkamali, where's the disconnect, how can we improve the process, how can we improve the sales funnel. So yung mga ganung bagay and hindi siya kayang pag-aralan overnight. Pero yung progress mo kapag ka ikaw ay nagsimula na ngayon, May 1, mas malaki pa rin talaga yung knowledge gap ng nagsisimula ng mag-aral kasi yung nag-overthink pa or nagpapabukas, isa pa, pag tinamaan ka na katamaran. So yung nawawala sa'yo na araw, yung iba nagpo-progreso na sa buhay nila, ikaw stuck ka pa din sa idea na, teka, kailangan yata graduate dyan eh. So, ang tagal mo nang iniisip yun, ang tagal mo na rin dinadamdam na, ano ba, sisimulan ko na ba? Wherein, what if simulan mo na? Para sa lahat ang hindi alam kung paano magsimula maging freelancer or virtual assistant, punta kayo dito sa profile ko. Lahat ng sagot tungkol sa freelancing nandyan sa link sa bio ko, i-click nyo lang yun. Pagkatapos it will open this page. Ang tawag natin dito is our community gig hub. So, pag tinaas nyo dyan, taas nyo lang, taas. Ito yung mga open classes natin. Skip nyo lang yan. Skip to the good part. Bagal. Yan. So, meron tayo ditong tinatawag na free resources. Nasa website nating lahat yan. Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa freelancing nandyan na, girl. So, kumbaga, inibinigay na namin sa inyong lahat. Yung napakaraming content creators dito sa TikTok. Nanggagawa halos lahat ng free resources. And kung ikaw ay masipaglaang at susundan mong isa-isa, huwag ka na lumayo. Doon ka na lang sa free resources ko. Pag sinundan mo yun, step by step, una sa lahat mapapractice na doon na meron kang regular schedule ng learning para matuto ka kung paano maging virtual assistant. Pangalawa, meron ka ng susundan na roadmap. Wala ka nang iisipin pa na anong next action item ko. Nandun ang lahat. Sipag na lang talagang kulang, girl. Pero, again, I still highly believe na kailangan mas maganda pa rin na nakatapos ka because ako, yun talaga yung isa sa mga bagay na gusto ko magawa. And I already started working on my education. So mamaya i-chika ko na lang sa inyo pagka natapos. May ginagawa lang ako talaga dahil. Sana makatulong to. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home. Cheers, bye.